Yan, ito yung napili kong outfit. 300 pesos lang to guys. Mahirap guys pag winter. First summit natin here. May kimchi din. Pinasabog nung. So, meron silang pagganito. Mount Gamaksan Bridge, our last stop. Good morning guys! So, it's our day 2 today. And hindi na ako nakapag-vlog kahapon at nakapag-intro for this Korea vlog kasi sobrang daming nangyayari and sobrang ginaw. And medyo na-culture shock kami. So, hindi pa ako nakapag-video. Pero ngayon, vlog ko, meron akong day 1. May day 1 vlog kami sa channel niya sa TikTok. Yo, what is up guys? So, today is our first day here. Grabe, sobrang lamig. Negative 8 ngayon. Feels like negative 17. First stop namin ay Mangwon-dong World Market. Makikita nyo rin pala sa TikTok channel ko guys yung mga shortened version ng mga videos and mga tips and hacks dito sa South Korea. Safe pa rin kayang mag-travel to South Korea. So try nga natin mag-withdraw dito sa Incheon International Airport Terminal 1 dito sa may arrival Seoul. So mayroon akong GCash card and go time. First samgyup in Korea, let's go! Dito tayo. Let's see if sulit pa. 16.9 won or nasa 17 times 4. Lagay ko na lang sa screen. Pupunta kami ngayon ng Yeouido Hanggang Park. So, yun yung Han River Park na mas malapit sa amin. And meron kasi dong sledding area. I think open naman sila kasi maginaw naman talaga. So, pupunta rin kaming Gyeongbokgung Palace and iba pang mga touristy things. Let's go! So, this is our neighborhood, guys. Ayan. By the time naman ay upload ko to, wala na kami dito. So, dito kami banda sa may Mangwon area. World Cup Pro. And malapit sa Hongdae. So, gusto namin to kasi malapit siya sa Mangwon Market. And marami ring mga kainan. So, nandito na kami guys sa train station. And ito ang aming itsura. So, pakita mo yung climate card. Meron kami guys nitong climate card. Ayan yung gamit namin sa lahat ng transpo, bus, train, and unlimited na to. 20,000 won lang binayad namin. Good for 7 days na. So, super sulit talaga as in. Kahapon pa lang worth 250 pesos na kami. 800 pesos lang to, yung load. And nilagay ko lang siya dito para easy access. Dapat meron kayong card holder like this para easy tap na lang. It's super convenient. Dito kami ngayon guys sa 7-Eleven and kakain tayong breakfast. So meron ako dito ng spam kimchi kimbap. And kumuha rin kami ng 1+1 na coffee. So siguro bukas ko na ito-try yung coffee na may banana milk. Pero ito muna for now. And kumuha rin kami ng 2 peraso na to and total namin nasa 6,700 won. Saks lang. Kumain na. Dito na kami guys sa Yeouido. And 6,000 won yung binayad namin per person and unlimited na yung slide nun. So ito yung itsura ng sledding park. Ayan, meron din dyang fishing area. Ito, gusto ko rin yan i-try. Ito, pwede kayong mag-isda. And frozen yung tubig. May yelo. Nag-yelo. Galing. Tapos ayan yung slide. Mukhang masaya. So let's try. So ayan guys, yung mga nagsisled. Tayo natin sila bumagsak. Ano masasabi mo? Are you excited? Yeah. Mabilisan tayo ah. Tayo? Parang may feeling compare sa tubig. So dito meron din dyan pang bata and then may mga rides din dito pero separate na yung bayad dyan. So kanina nakapag-slide na kami mga thrice. Yung una, sabay kami. Hindi na namin na-videohan pero insert ko dito yung clip na solo ko tsaka solo niya. Nung last namin na take, sabay kami. Pwede naman. Yung iba nga isang buong group sila as in sobrang haba nung linya. Magkakasama sila nagsaslide. So, super fun ng activity na to guys. Nasa 6,000 won lang or mga 240 pesos. So, super sulit. Medyo malamig lang talaga yung snow kasi tingnan nyo. As in, may snow talaga sa baba. And super lamig. So, dito kami guys kumuha ng hanbok for just 300 pesos via Klook. So, ito yung outfit niya. Alisin niya lang yung puffer kasi
Maginaw. So, nandito na kami guys sa Gyeongbokgung Palace. Yan, ito yung napili kong outfit. Again, 300 pesos lang to guys for 1.5 hours ng rental. Tapos, free na rin yung entrance mo dito sa Gyeongbokgung Palace. Ito yung isang entrance, pero nakapasok na kami sa main entrance. And dyan namin banda napili mag-picture sa may tulay. Ito, giniginaw na siya. Like yan, i-heat pack niya na sa mukha na. And ang dami pang iba nagpo-photo dito. Kasi nakapagod din talaga guys, mag-bis-bis pa, diba? Kaya okay na yun na dito na mag-photo sa unahan pa lang. Mahirap guys pag winter. Okay, so yun guys, first summit natin here sa Korea. And ang price nito guys ay 600 pesos. Same na rin halos sa atin. Though sa atin, sobrang daming side dish. And maraming pork na klase. Pero yung lettuce nila, iba kulay. And may kimchi din. Yung sausawan, same pa rin. So, tikman natin mamaya kung solid ba talaga dito. So, ito ang Mangwon Market, guys. Nandito na naman kami pagka-uwi namin. Maghanap tayo ng i-snack. So, ano kaya? Ayan, may mga snow crab pa dito. King crab. And many more. Ito, chicken. Ayan, medyo di namin bet mag-chicken. Tingnan natin ano pa. Ayan, balot na balot pa rin kami ngayon. Sinisipon pa. Negative 10 pa rin. Bibili tayong bunggo pang yung red bean nila ay masarap. Nandito yan. Good morning guys. So nandito na kami ngayon sa bus and ang itinerary natin for today is DMZ. Nabook namin to 3 o'clock for just 3,000 pesos yata. And itong aking outfit for today. Naka-coat ako and scarf and medyo malamig. So good luck. Siya naman yun yung puffer niya from day 1. And, ayan, medyo marami kaming mga tourmate. And, nandito kami sa may Hongik University Exit 3. Gagawin ko na lang to ng separate TikTok vlog para mas detailed. Kasi, medyo magulo ang araw natin ngayon dahil nga, ang lamig talaga sa labas. Like, di ko nire-recommend ang winter para sa travel dito. Like, not recommended. Hindi nakaka-enjoy. Yan sa una lang masaya. Gamang Mountain Suspension Bridge is a 30-minute distance, so we'll stay there around 50 minutes. But now Gamang Mountain Suspension Bridge is very slippery. Yeah. So, nandito na tayo sa first stop and ayan yung Bridge of Freedom. Tapos, ito yung oldest locomotive daw na pinasabog nung war. Ayan. And nilipat siya dito. Makikita ninyo sobrang sira-sira siya and sobrang snowy din dito. And negative 15 daw. Tingnan nyo guys, yellow. Nag-yellow yung ano. Ang ganda ni tsura ng snow sa personal. Ayan o. Wow. Next stop tayo. Ayan yung Bridge of Freedom. Nilakaran daw ng mga soldiers na nag-survive. So, ito yung mga comfort women na statue na ginawa nila to commemorate them. Kawawa talaga sila. And meron din daw mga Filipinos. Pero ito ay for the North and South Koreans. Ito another spot. Ito naman yung parang UNESCO history na ginawa nila para sa mga nag-reunite na families. Tapos, ito yung kanina natin pinuntahan. Yan naman yung para sa mga ancestral rights. Yan, pwede mong alayan ng ancestral rights yung mga taga North Korea if ever you're. Kunwari, nandun pa yung family mo. Ayan yung ancestral rights. Ayan o, UNESCO Memory of the World. Nag-run yan ng 100 plus days para maghanapan lang yung mga family. So, ito yung peace bell guys. Bumalik lang ako kasi sobrang ginaw na. Pero, ayan. Mirroring yan to commemorate peace. And this is the whole place. Nandun pa yung iba, yung binidyohan ko kanina. Medyo malawak dito. Pero yan, pasok na tayo kasi sobrang ginaw. Nandito si Rancel. Nagtago na dito. Hindi na kaya. Sakit sa kamay at sa paa at sa lahat. Negative 15 pala kasi dito and ang lala nun guys. Sobrang lala. Hindi pa yun yung feels like Ito yung river and minus 15. Yeah. minus 15 degrees Celsius. Yeah. From now on, see the right side. Can you see the water tank? Warrior Base is a United States military camp. It's a military exercise and training location. There are the 2 United States military camp. One is here, one is a Camp Boniface, JSA battalion camp. There is a Camp Boniface. Yeah. There are only the 2 United States So yan, kanina muntik pa akong mag-video. Hindi ko kasi nabasa pero bawal talaga as in prohibited dun sa loob ng observatory. And nasa likod ko siya ngayon. Ayan, yung malaking building sa likod ko.
Pakita ko sa inyo nandito sa pavilion. So, ayan ang view. Nag-yellow yung ano. Yan. Ito pwede naman daw. Ito. Pwede dito. Yan, pwede dito. Yan, nag-yellow. Sobrang lamig eh. Ito na siya. Yan, selfie lang muna kami. So dito tayo ngayon guys sa third tunnel walkway. Pwede naman yata mag-video dito. So ganito itsura dito sa loob. And doon yung entrance. Bawal mag-video diyan. So hanggang dito lang. And ito yung map. So dito kami pumasok kanina. And doon yung dulo. Unfortunately bawal mag-video sa loob. So hindi ko kayo matutour doon. So nandito naman tayo ngayon guys sa Unification Village. And pwede kayo dito mag-video and photo. So meron silang paganito dito. Tapos kita mo dyan yung river yata to. Yan. Tapos ano tong nasa baba? May tao. Frozen river. Pero ayan o. May ice ano. Ayun o. Wow, ang taas ng ice. Sobrang malamig pa ngayon pero not so much. Kanina mas malamig. So isa sa mga benefit nila dito ay unang-una, hindi required mag-serve sa military. Second one is no taxes. And third one is Sila ng ginseng. nagpa-farm sila ng ginseng. So napebenta nila yung ginseng nang hindi sila nagbabayad ng tax. So malaking kinikita nila. So they're rich. Actually malawak pa yan pero hindi namin mapuntahan kasi baka hindi na namin alam paano bumalik. Pero may nakababa doon, hindi ko alam paano siya bumaba. So dito makikita ninyo yung mga photos na dito nyo lang makikita. Actually parang makikita naman pala to in public. Pero yan, since bawal yung mga photos dito, ito lang yung mga pwede nyong makita. Ayan yung Gesong Industrial Complex na pinasabog. Ito naman yung blue and white na kung saan nag-uusap ang North and South. Tapos ito yung flag na sobrang taas. 7th tallest flag daw yan ngayon in the world. And then Unification Bridge. And ayun pa ibang photos. So dito, ito daw yung sikat na mga skincare nila na dito nyo lang mabibili. Premium snail cream. Ewan ko kung ano yan. Baka legit naman. Tapos ito yung ginseng. Wild ginseng na mura lang daw dito. So this is 60,000 won or 2,400 pesos and many more. Marami pa dito. Parang grocery siya. Yan, mura daw dito kasi tax-free. Duty-free. Ganun. Ice cream time. So ito, akin ay red bean mochi. This is 171. May bumili ng souvenir. Alam ko lang crunch natin. Meron. Meron ba? Hindi ko pa natikman. So, bumili siya ng corn dog. And ito yung baon namin kanina. And ako naman, nag-order akong ramen. Pero self-service pa rin. So, marami naman silang option doon. So, ganito ka itsura nung parang snack bar. And actually, gusto ko nung kimbap kasi mura lang. 5 lang. Tapos, sobrang dami laman. Ayan o. Laki. Grabe. Sulit yan. Tapos meron din sila ditong ganyan chicken. Tapos dun sa unahan namin in-order yung ramen. So ito na yung Mount Gamaksan Bridge, our last stop. Ayan. Tapos sobrang taas nung inakyat namin guys. Like super. Hindi ko na na-videoan kung gaano katarik pero sobrang grabe ng pagod ko. Ayan, dun pala kami galing banda. And then, magpapapicture kami sa tour guide. Malayo pa yan. Hanggang dun pa. Ganun pa yan kalayo. Taas. Pero ayan, ang layo pa niya. The famous cheese duck galbi here in Korea. Dito naman tayo ngayon for our second day, Yugane. Ito naman yung side dish area nila. Self-service din and andi na to. So, ito yung naging total namin, 30,000. So, kasama na dun yung good for 2 na duck galbi and yung fried rice. 1,200 pesos. Ikod na namin yung mismong Ice Valley. So, ito na ang famous picture spot. Ganda guys. So, ito na yung kabuuan ng room. Chipotle. Station.